Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Nalamunin ang mga panganak ko! Hindi ko ipahihintulot! Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, tinawagan ni Masa si Ador. Nalaman ni Masa na umalis si Ador sa rest house dahil alam nitong parating si Gadon at siya ang pagbuntunan ng galit nito sa kasalukuyan niyang kalagayan. Bumalik si Ador sa rest house at nadatnan niya si Negra Diabla. Labis ang hinagpis ng matanda dahil ayon sa kanya, pinapahirapan siya ni Reyna Hadesa. Samantala, pinangako ni Artemis kay Masa na tutulong siya sa pagliligtas kay Carmina mula sa mga dumukot sa kanya. Handa ring tumulong siya Mar sa kanilang paghahanap kay Aris, na ayon kay Ador ay bigla na lamang nawala sa farm. At ngayon, pakinggan ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Handa na po ako, Ninong. Sabihin niyo lang po ang aking gagawin. Kailangan ng kaibigan mo ng tulong, Amar. Si Aris po ba? Oo. Delikadong kalagayan ng ama niya. At alam kong wala siyang kamalay-malay sa mga nangyayari sa magkapatid. Ano po yung nabalitaan ko? Totoo po bang nakidnap si Carmina? Oo. At mas nakakabahala kung ano ang sinapit niya. Pero sa ngayon, wala pa namang pinsalang nangyari o balita tungkol sa kanya. Paano nangyari yun? Amar, wala nang ibang makakatulong sa kanila, kundi tayo lang. Handa po ako, Ninong. Pero anong gagawin natin?
Makikipag-coordinate ako sa mga otoridad. Alamin ko kung ano na ang resulta ng investigasyon sa mga nagaganap. Sige po. Hihintayin ko po kung anong ipapagawa niyo sa akin. Pakiramdam ko, malaki ang kinalaman ni Amigo Gadon sa pagkakidnap ni Carmina. Dahil sa mga nangyayari sa kanya ngayon. Nagpapasalamat ako. Mabuti na lang at may masisilungan ng buhaya. Teka lang. Sandali lang. Paano kung tulad din ni Tandang Jabla na biglang umatake? Naku, ganyan ang tingin niya kahapon. Kaibigan kong buhaya! Oy! Gutom ka na ba? Salamat. Iniyuko niya ang ulo niya. Ay, buhay pa si Kumandaw. Teka lang. May tumatawag. Sino kaya ito? Ay, sagutin ko na nga. Hello? Ha? Ikaw ba yan, Amar? Oh, salamat. Oo. Pero, anong kailangan mo? Ako pala ang nangangailangan ng tulong ng kahit sino. Kasi, nawawala si Ares. Oo. At wanted daw ang amo kong si Sir Ganon. Oo, yan nga. Wala akong magagawa para makatulong sa problema nila. Ano? Kung ganon, makakatulong ka. Ha? Ay, ayos yan. Sige na nga. Ano? Pupunta ka dito sa farm? Sige. Hintayin kita dito. Bye. Mabuti kung darating si Amar. Makakatulong siya sa paghahanap kay Ares. Pero, alam kong may kinalaman si Tandang Jabla sa nangyari kay Ares. Pero pababayaan ko muna. Ay, wala rin naman siyang magagawa eh. Tama, wala siyang magagawa dahil mapaglin lang siya. Mag-ingat ka roon sa farm ni Mr. Gadon, Amar. Nakatatak po sa isip ko ang bilin niyo, Ninong. Posibleng naroon si Mr. Gadon na nagtatago. Masyadong mapaganib doon. At kakaunti lamang ang nakakaalam na may farm doon at ang kinaroroonan ng nawawalan niyang anak. Naalala ko po nung pumunta kami doon. Hindi ko alam kung bakit iniwan ako ni Aris at sinabing hintayin ko siyang bumalik.
Pero hindi ko na siya nahintay. At naalala ko rin ang buhaya. Oh, ganun ba? Hindi karaniwan ang nilalang na yon. Opo, Ninong. May isip na parang tao. At kung hindi ako nagkakamali, alipin niyo ng matandang babaeng nagngangalang Negra Diabla. Tama ka. At mula pa nung bata ka, isinasama kita sa mga lakbayin ko o pupuntahan ko. Marami akong naikwento sa'yo na alam kong hindi mo nakalimutan, Amar. Hindi ko po nakalimutan. Lalo na ang mga hindi pangkaraniwang nakikita ko sa mga lugar na pinagdadalhan niyo sa akin. Mhm. Kapag naaalala ko ngayon, para bang panaginip ang lahat. Hindi yun panaginip, Amar. Totoong lugar ang mga iyon. At darating ang panahon na kailangan mong pumili. Pumili? Pumili ako? Hindi ko po kayo maintindihan, Ninong. May malaking dahilan kung bakit sinabi kong darating ang oras o panahon na pipili ka, Amar. Maunawaan mo ang lahat bago dumating ang panahong yon. Ma'am Dahlia, Oh, parang may lakad ka yata. Naawa ko sa outfit mo. Masyadong kapansin-pansin ng suot mo. pinasuot po sa akin ito ni Ninong Artemis. Alam kong ligtas ka riyan sa suot mo. Opo, pinoprotektahan ako nito. Pati ang helmet ko. Hindi karaniwang helmet ng tao ang ipinalit niya sa binili kong helmet. Mag-ingat ka ron, Amar. Maraming salamat sa paalala, Ma'am Dahlia. Aalis na po ako. Naway samahan ka ng makapangyarihang lumikha, Amar. Ay, napakalinis naman na dito sa paligid ng bahay ni Sir Artemis. Maglinis sana ako pero mas lalo pang luminis ang paligid. Nagtataka ako. May nakita akong parang naglilinis sa paligid ng bahay kaninang madaling araw. May hardinero rin para dito. At may mga gwardya pa na nakita ko kagabi. Marami din palang nakatira dito sa bahay ni Sir Artemis. Akala ko noon, sina Sir Artemis at Dahlia lang ang nakatira dito. Pero teka, nasaan na ang mga nakita ko? May lumabas sa bahay. Si Ambar. Iba na ang suot niya. Ambar! Ay, akala ko hindi ikaw. Iba na kasi ang suot mo. Hindi ganyan ang suot mo kaninang dumating ka dito. Pinagpalit po ako ni Ninong Artemis ng kasuotan. Hindi ko alam kung uniforme ba ng sundalo o yung tinatawag nilang astronaut yung sinuot mo. Wala po sa mga sinabi nyo, Yaya. Isa daw itong espesyal na estilo para sa mga taong hindi nagdadalawang isip sa panganib sa kanilang haharapin. Ay, oo. Kahit hindi pa ako nakakapunta sa farm ni Sir Gadon, alam kong maraming nilalang doon na mapanganib. Naniniwala po ako dyan. Kahit buhaya pa lamang ang nakita ko. Ay, nag-aalala rin ako kay kaibigang Aris. Kasi mula nang isinama niya ako doon, hindi pa rin siya nakita ni Mang Ador. Oo nga. Tunay ngang nawawala na siya.
Malapit na ako sa farm. Bakit parang may kakaiba akong nararamdaman? Kinakabahan ako dahil muli kong makikita ang buhaya. Totoo nga ang sinabi ni Ninong Artemis. Nakasalamuhan niya ang buhaya at ang matandang babae. At malinaw, ang matandang yun ang tunay na amo ng buhaya. Ayaw sabihin ni Mang Ador kung nasaan ang ama ng kaibigan kong si Aris. Sabi ni Ninong Artemis, marami pang ibang nilalang dito na mapanganib sa tao. Malalaman ko rin kung ano ang mga yon. Mahigpit ang bilin ni Ninong na kailangan kong mag-ingat. Hirap na hirap pa rin akong maglakad. Pero kailangan kong makarating sa kinaroroonan ni Commander Buaya. Ay, kailangan ko siyang makita. Wala akong magagawa kung wala si Commander Buaya. Kulang ang lakas ko kung wala siya nakasama ko. Inadabla. Nakakalakad ka na pala, ha? Pupunta ako roon sa kinaroroonan ni Commander Buaya. Ay, natutulog pa siya. Hindi ko magising. Mahigit 24 na oras na siyang natutulog. Ano? Bakit bigla kang nagulat sa sinabi ko? Paano kung parusahan din ako tulad niya? Yung Dabla, bakit hindi ka nagsasalita? Gusto ko siyang makita. Ay, tulungan mo ako, Ador Tao. Punta tayo roon kay Buaya Komando. Teka lang. May dumating na nakamotor sa hindi kalayuan. Teka lang. Sino kaya ang dumating dito sa farm? Teka lang. Baka tauhan ni Sargadon? Hindi ko makita. Dahil natatakpan ng makapal na mga damo. Ay, nako. Ay, nako. Sana hindi si Sargadon ang dumating. Ay, nako po. Ay, pupunta muna ako doon kay Buaya Komando. Ang problema, naroon pa si Negra Dabla. Ay, teka lang. Nagtataka ako. Ano kaya ang gagawin ng matandang iyon doon? Nakakapagtaka. Kung sakali, ang buhaya ang magiging tagapagtanggol ko kapag pinarusahan ako ni Sargadon. Tama. Kaibigan ko na ang buhaya ngayon. Yun ba? Yun ang gagawin ko.
tatago ako sa likod ng buhaya kapag nandyan na si Sir Galaw. Ewan ko lang. Talagang pupunta ako sa likod ng buhaya. Tapos, sasapakin ko pa si Sir Galaw. Naku. Teka lang. Aray ko. Ay, naku talaga. Ang hirap talagang maglakad kapag ganito. Kapal-kapal ng damo. Ay, sige lang pupunta na ako kay Buhaya Komando. Dahan-dahan dahil makapal ang damong nilalakasan. Dumating ako para tumulong sa paghahanap sa kaibigan kong si Aris. Kasi nag-aalala ako sa kanya. Paano kung may nangyari na sa kanya? Ay, sa totoo lang, Amar, alam mo, nag-aalala na rin ako kay Senyorito Aris. Ay, nako, baka may masamang nangyari na sa kanya. At alam mo ba, ang dami nang nangyari dito sa farm na hindi ko inaasahan. Ano? Ayan na ba ang matandang babae? Ang amo ng buhaya? Ha? Amo ng buhaya? Ang sinabi mo, Amar? Oo. Amo ng buhaya ang matandang babaeng iyon. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang Immortal. Mula sa panulat ni Lite Astudillo Aquino at sa direksyon Lobimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.